Ito na ang huling magdedebate sina Congressman Dong Mangudadato at Attorney Romulo Macalintal. Narito po ang issue ng bayan. Muling pinalalawig ang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao hanggang December 2019 dahil sa patuloy na kaguluhan sa rehiyon. At sa ilalim nito, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus sa rehiyon at maaring arestuhin ang persons of interest nang walang warrant of arrest. Pabor ka ba o hindi sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao? Congressman Mangudadato, kayo pong mauna. Yes, bilang isang taga Mindanao at isa po tayo na sumang-ayon sa extension of martial law sa Mindanao. Kasi nakikita po natin dito ang pagiging disiplinado ng isang mamamayan sa Mindanao, especially in the ARMM. Alam po natin, the longest running armed group in the world ay nasa atin. So paano po yan? Ano yung mga national security approaches ng ating gobyerno? How to counter the violent extremism? Alam po natin yan kung gaano kahirap bilang isang taga Mindanao ay nakakaranas po ng kabataan namin na pag-evacuate. So ito po ang isang paraan na dapat natin alamin dito dahil ang ating Human Security Act ng 2007 ay medyo kulang po ang pangil niya. Maraming salamat, Congressman Mangudadato. Attorney Macalintal, bakit po kayo hindi pabor sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao? Hindi na ba tayo natuto sa 1972 martial law? Sa ngayon, hindi natin kailangan ng martial law sa Mindanao kundi mga economic activities na muling magbibigay tiwala sa mga investors para lalong lumawig ang area ng Mindanao. Hindi bala, hindi kanyon, kundi awa at tulong ang kailangan ng ating mga kapatid na Muslim sa nasabing area. Yung ating pagkalinga sa kanila. Kaya nga marami ng mga senior citizens ang tumatawag sa akin, Attorney Mac, paano gagawin namin dito sa Mindanao? Under martial law kami. Epektibo pa ang discount namin. Ay sabi ko, tuloy-tuloy lang tayo dyan. Wala nang dahilan ang martial law kasi wala namang invasion, walang rebellion, at walang nakakasuhan na sinuman ng kasong rebellion na siyang ground for declaration of martial law. Congressman Mangudadato, maaari po kayo magtanong kay Attorney Macalintal. Ako bilang taga Mindanao, Attorney Mac, magkakilala po tayo. Nakatulog ka na ba sa Maguindanao province na tahimik o ano? Or naririnig mo lang yung reklamo ng mga senior citizen doon? Well, wala pang martial law nung matulog ako doon. Katunayan, natulog ako doon sa Buluan at ako'y imbitado ng iyong kapatid. Ako mismo ay nandun sa kalagitnaan ng Buluan, At yung sinasabi mga senior citizens, alam mo talagang gustong-gusto ko yung mga senior citizens sapagkat yan talagang ating advocacy na mabigyan sila ng lower discounts. Sinalago sinasabi, 30% discount kapag 70 years old, 40 pag 80, at 50% pag 90 and above. Yan ang binibigay ko sa mga senior citizens na hinahanap ng mga Muslim na brothers natin sapagkat sinasabi nila, martial law, paano na kami ngayon? Alright, Attorney Macalintal, yung tanong po ninyo para kay Congressman Mangudadato tungkol din po sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa tingin mo, Congressman, ano kayang solusyon natin sa sinasabing may konting hidwaan o hindi pagkakaunawaan ang mga Kristiyano at saka mga Muslim na kung minsan talagang ito'y nagiging dahilan para medyo tayo nagkakalayo? Ang gusto ko, nagkakasama-sama tayong palagi. Sinasabi ko po, Attorney Mac, ang Pilipino magkaiba man ng kulay, magkaiba man ng pananampalataya, pero dugong Pilipino ang dumadaloy sa ugat ng bawat isa sa atin. Kailangan po, let us avoid segregation because segregation of such religious attachments sometimes the cause of the troubles in our country. Magmahalan po, let us embrace each other's differences para makita po natin na magiging progresibo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Congressman Dong Mangudadato at Attorney Romulo Macalintal.